Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, mas mataas na gratuity pay sa mga job orders at contract of service sa pamahalaan, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin natin, sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Libreng sakay sa MRT, LRT 1 at 2, binagsak ng pasahero. Last minute shoppers, dagsa sa baklaran at sa malls. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbigay ng 60 milyong pisong tulong sa mga biktima ng pagputok ng Bulkang Anlaon. Una po sa ating mga balita, good news. Mas mataas na gratuity pay ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga job order at contract of service employees ng pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Mas mataas na gratuity pay. Yan ang pamasko ng pamahalaan para sa mga contract of service at job order employee ng mga ahensya ng gobyerno. Mula kasi sa dating 5,000 piso noong mga nakaraang taon, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang gratuity pay sa naturang mga empleyado ng 7,000 piso. Kung 4 na buwan pataas ng nagtatrabaho sa pamahalaan. Sa bisaya ng Administrative Order No. 28 na inilabas ng palasyo at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero worry no more dahil 6,000 naman ang matatanggap kung ang manggagawa ay nakapagsilbi na ng 3 buwan at mas mababa sa 4 na buwan. 5,000 naman ang kanilang matatanggap kung 2 buwan ngunit mas mababa sa 3 buwan na silang nagtatrabaho sa gobyerno. Habang 4,000 naman para sa mga empleyadong mas mababa sa 2 buwan ng employment. Nagpasalamat ang Budget Department sa hakbang na ito ng Pangulo para maging posible ang pagpapataas ng gratuity pay para sa mga COS at JO worker. Ayon sa DBM, malaking tulong ito sa mga manggagawa lalo't naging sunod-sunod ang mga kalamidad sa bansa ngayong taon. Kasabay ang pagtiyak na hindi pababayaan ng pamahalaan ng mga COS at JO employee, lalo't malaki rin ang kanilang ambag sa trabaho ng pamahalaan. Hindi rin nila hahayaan ng gobyerno na walang matatanggap ang mga COS at JO personnel ngayong holiday season. Saklaw ng kautosang ito ang mga COS at JO employee ng mga National Government Agency, State Universities and Colleges, Government-Owned or Controlled Corporations o GOCCs at Local Water Districts. Ang pagbabayad ng gratuity pay sa mga kwalipikadong manggagawang COS at JO sa gobyerno para sa fiscal year 2024 ay gagawin ng hindi mas maaga sa December 15. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Magandang balita uli sa mga motorista. Libreng toll ang pamaskong handog sa lahat ng expressway na pinapatakbo ng San Miguel Corporation. Magsisimula ang libreng toll ng alas 10 ng gabi sa bisperas ng Pasko hanggang alas 6 ng umaga sa December 25 at alas 10 ng gabi sa bisperas ng Bagong Taon hanggang alas 6 ng umaga sa January 1. Libreng makakadaan ang mga motorista sa Skyway System, NAIA Expressway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway. Ayon sa SMC, ginagawa nila to kada bisperas ng Pasko at Bagong Taon para mabilis na makauwi ang mga motorista sa kani-kanilang pamilya. Bilang pasasalamat na rin ito sa madalas na pagdaan ng mga motorista sa mga pinapatakbo nilang expressway. Naglaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 60 million pesos na tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang 30 million pesos ay nakalaan sa Canlaon City at ang natitirang 30 million ay para sa lalawigan ng Negros Oriental. Pinangunahan ni Special Assistant to the President's Secretary Antonio Lagdameo Jr. ang turnover ng pondo sa pulong ng Regional Task Force Canlaon kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng disaster management.
Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas mapagtitibay ng Pilipinas at Japan ang ugnayan sa depensa, seguridad at ekonomiya. Ito ay matapos ang courtesy call ni Japan National Security Advisor Akiba Takeo sa Malacanang. Tinalakay nila ang pagpapahusay ng interoperability at pagsasanay para palakasin ang posisyon sa South China Sea. Ibinahagi rin ng Pangulo ang pagpapatibay ng Reciprocal Access Agreement o RAA noong Disyembre 16 na aprobado ng Senado. Layunin ng RAA na palakasin ang kooperasyon militar ng Pilipinas at Japan at ito ang kauna-unahang kasunduan ng Japan sa Asya sa depensa. Ipinabot din ni Prime Minister Ishiba Shigeru ang suporta at kasiyahan sa patuloy na pag-unlad ng ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, dagsana sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang mga pasaherong uuwi ng kanilang probinsya ngayong holiday season. Para sa pinakauling sitwasyon doon, nasa linya ng telepono si JM Pineda ng IBC 13. JM. Joshua, kinakailangan nga magbaon ng mahabang pasensya ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil ilang mga biyaheng probinsya na ang nagkakaubusan ng tiket gaya na lamang ng pamuntang Visayas at Bicol. Ang ilan nga dito ay naswerte na lang kaninang umaga at nakasingit pa sa mga biyaheng pasorsogon. Pero ang ilan nga daw ay naubusan na ng tiket naman yung mga papuntang Masbate. Ayon sa pamunuan ng PITX, normal lang ang ganitong pagbugso ng tao o pasahero tuwing Kapaskuhan at madalas ma-fully book ang ilang mga biyahe. Pero nakadagdag din daw dyan, Joshua, yung nangyaring traffic sa ilang mga kalsada sa Bicol Region. Sa kabila niyan, tiniyak naman ng PITX na kaya pa rin nilang tugunan ang pangangailangan ng mga bus. Paliwanag pa ni Salvador dahil sa mga road reblocking at repairs umano ay nagkakaroon ng traffic build-up sa bahagi ng Bicol Region kung saan dito rin nahihirapan ang mga bus na makabalik agad sa Manila. Nakiusap pa ng pamunuan ng PITX na habaan nila ang pasensya sa paghihintay dahil nahihirapan ding makabalik ang ilang mga bus sa terminal. Kasabay niyan yung dami rin ng mga pasahero na dumadagsa dito. Inaasahan naman ng pamunuan ng napapalo sa 3 milyong mga pasahero ang dadaan sa PITX ngayong holiday season. At isang dahilan nga daw dyan yung pagkakaroon ng LRT1 station sa tabi nito. As of 5 p.m. nga, Joshua, ay umabot na sa 125,323 ang mga pasahero sa PITX. Ako si JM Pineda ng IBC 13 para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, JM Pineda ng IBC 13. Pinanindigan ng Quad Committee ang kanilang mga rekomendasyon sa progress report ng kanilang mga investigasyon. Ayon kay House Quad Committee Chair Robert Ace Barbers, nakabase sa ebidensya at mga testimonya ang kanilang mga rekomendasyon at hindi sa politika. Yan ang tugon ng kongresista kasunod ng mga puna sa rekomendasyon nilang kasuhan ng crimes against humanity ang malalaking personalidad gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, ikinakasana ng joint panel ang pag-turnover ng kanilang progress reports sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DOJ, NBI, PNP at Bureau of Customs para sa kaukulang aksyon. Emphasize that there's no politically motivated information that we shared. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa mga bibig na mga testigo eh. Nakita ng publiko ano yung nangyayari sa hearing. And this is being watched. I'm sure they also watch this. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. No? We only follow where the evidence leads us. No? Itinuturing ng isang ambassador na simbolo ng magandang pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia ang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas. Napakaganda pong ugnayan yan, napakaganda pong simbolo yan ng pakikipagkaibigan ng dalawang bansa. Ito ang naging pahayag ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service hinggil sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Maswertean niya ang ating kababayan dahil hindi pangkaraniwan na maganda ang kinahinatnan ng ganyang kalaking kaso. Nagpasalamat si Ambassador Macaraig lalo na sa mga opisyal ng pamahalaan na nagsakatuparan ng pagpapauwi kay Veloso. Nais po nating siguro po lahat tayo magpapasalamat sa kanila at siyempre po doon na rin po sa mga
opisyal ng Pilipinas kung na nagtrabaho para dito. Nakauwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso matapos ang mahigit 10 taong pagkakakulong sa Indonesia sa kasong drug trafficking. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kasunod ng pag-uwi ni Veloso sa Pilipinas, ang pagbubukas na oportunidad na mabawasan ang sentensya niyang pagkakakulong sa piitan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Laking tuwa ng mga residente ng barangay Mahongkog sa bayan ng Magpet, Cotabato nang makatanggap ng iba't ibang serbisyo mula sa pamahalaan na ginanap ng Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan sa lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Matoliano ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant. Lubos na kagalakan at pasasalamat ang ipinaabot ng mga residente sa barangay Mahongkog sa bayan ng Magpet, Cotabato sa mga benepisyong natanggap ng kanilang barangay sa ginanap na Serbisyo Caravan Reformation Towards Total Productivity Outreach Program kamakailan. Ang naturang aktibidad ay isinagawa sa pamamagitan ng ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Soc-Sargen Region na kasapi ng Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster ng Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict, katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng Cotabato at lokal na pamahalaan ng Magpet. First is, thank you Go Blala for pagkanda kanina outreach o sa tanan nga ahensya ng government na pumunta dito para makatulong sa tao dito sa barangay Mahongkog. Inihandog sa naturang aktibidad ang iba't ibang serbisyo sa komunidad upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente habang hinihikayat ang mas malakas na pakikilahok at suporta sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Sa bawat lugar, bawat gida barangay, balak na naghahanap kami ng pwedeng itayo na communal farm, ang tawag, communal farming, no? Ginawa natin sa Coronadal, maaari rin natin gawin dito sa Mahongkog, yung partnership, LGU, yung komunidad, at saka yung DA. Inaasahang sa darating na araw, ang kaparehong aktibidad ay isasagawa rin sa iba pang mga lugar ng Rehiyon 12 na higit na nangangailangan ng tulong at pagkalinga mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula sa Philippine Information Agency, SOC Sergeant Christian Matoliano, Balitang Pambansa. Inilunsad ng Department of Trade and Industry ang kanilang Christmas Village sa Parañaque City, kung saan binibigyan ng plataporma ang maliliit na negosyo mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasabay ito ng pagdiriwang ng kagawaran, lalo't naitala ngayong taon ang pinakamalaking approved investment ng DTI sa kasaysayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13. Nasa linya ng telepono. Quenzel? Joshua, isang Merry Christmas nga para sa Department of Trade and Industry, lalo na't hindi pa tapos ang taon ay nalagpasan na ng ahensya ang kanilang 2024 investment target dahil meron na silang aprobadong investment na aabot sa 1.62 trillion pesos. Noong 2023, nasa 1.26 trillion pesos lamang ang actual approved investment ng DTI. Ito na ang naging pinakamalaking investment na naitala ng ahensya sa loob ng 56 na taon. Ngunit dahil nalampasan na ulit ito, ang 2024 na ang taong may pinakamalaking approved investment sa buong history ng bansa. Ayon kay DTI Undersecretary ng Board of Investments, Yusek Perry Rodolfo, masayang-masaya hindi lamang ang buong DTI, ngunit pati na rin ang buong pamahalaan. Ang top 3 investments ng bansa ay nagmula sa renewable energy, pangalawa ang manufacturing industry, at pangatlo naman ang agriculture. Patuloy rin ang pagtulong nila sa paglago ng micro, small and medium enterprises o MSMEs sa bansa na siyang nakikita ring malaking asset para sa ating ekonomiya. Kaugnay nito, inilunsad ngayong araw ang Christmas Village ng DTI sa loob ng isang mall sa Parañaque City. Dito binibigyang plataporma ang bawat MSMEs mula sa Luzon, Visayas at Mindanao na magkaroon ng mas maraming kita at exposure sa mga mamimili. Positibo naman din ng DTI na sa susunod na taon ay mas lalago pa ang investments ng bansa. For 2025, we are even more optimistic. Ang importante pa dyan,
may mga bagong batas na nailabas, sa pagtutulong ni Secretary Chris Roque at saka ni Secretary Frederick Go together with our Congress sa House of Representatives at saka sa Senado na ipasa ho natin yung Create More. Yung Create More ho ay mag-enhance ng ating mga incentives na napakahalaga para sa mga investors to come to the Philippines. Joshua, naglibot-libot din kami dito sa mall and as of this time, hindi pa gaanong marami ang mga namimili at namamasyal. Kahit na huling Biyernes na ito bago magpasko. Kaya sa mga nakikinig dyan na gustong mamasyal pero ayaw sa maraming tao, perfect ang mga sandaling ito para sa inyo. Joshua? Maraming salamat, Quenzel Bocobo ng IBC 13. Samantala, sa putong ito ay kumustahin natin ang lagay ng trapiko ngayong holiday Christmas rush. Ang detalye sa balitang pambansa ni Gab Villegas ng PTV Manila. Gab? Alamin natin ngayon ang sitwasyon ng dalay ng trapiko dito sa Cubao kung saan ay bumibigat na. Ito ang dalay ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Dito sa may outbound lane, kung kayo ay manggagaling dito sa may kung kayo ay manggagaling dito sa may Avenue ay may kabigatan na itong dalay ng mga sasakyan, At ito ay magdediretso hanggang dito sa may Aurora Boulevard. Kung makalagpas na kayo sa Boulevard ay dito na muling makakaranas ang mga motorista ng maluwag na daloy ng mga sasakyan. Samantala sa yung pang-north naman ay makakaranas ng mabigat na daloy ng mga sasakyan mula rito sa may ito sa Aurora Boulevard, At magtutuloy-tuloy yan hanggang sa makalagpas dito sa isang terminal dito sa Newark Avenue. Samantala sila kanilang alas 4 ng hapon ay nagkaroon ng sunog dito sa isang residential area na nasa likod ng isang bus terminal sa Barangay E. Rodriguez sa Quezon City. Kaninang alas 4 ng hapon ang maiulat ng Bureau of Fire Protection na ang sunog sa lugar at umabot sa unang alarma ang nasabi. Gusto ng truck mula sa Bureau of Fire Protection ang responde para apurahin ang sunog. Sa tumulong, hindi sa sunog. Kaninang 4:36 ang deklarang fire out at ngayon ay patuloy ang sinasagawa ang investigasyon ng mga otoridad na sunog. At Maraming salamat, Gab Villegas. Personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Tema ng selebrasyon ang sandigan ng sambayanan tungo sa bagong Pilipinas. Dito tiniyak ng Pangulo ang patuloy na suporta sa hukbong sandatahan, kabilang na ang modernisasyon sa kanilang kakayanan. Kinilala rin ni President Marcos Jr. ang pagtugon ng AFP sa iba't ibang hamon at pagbabago sa security landscape. Sa halos 9 na dekada, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang sandatahan lakas ang nagsisilbing sandigan ng soberanya ng Pilipinas. Ayaw naman makialam ng AFP sa umano'y kumakalat na open letter mula sa mga retiradong sundalo para sa Pangulo na kumikwestiyon sa 2025 national budget dahil kabilang sa tinapyasan ang pondo para sa AFP Modernization Program. May tiwala raw ang AFP sa Presidente. As your Commander-in-Chief, I encourage you to remain true to the values that have guided this institution for 89 years. Uphold honor in the face of adversity. Lead with compassion, especially in times of crisis. Inspire with your humanity, for it is your very character that defines the armed forces. In fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, but we trust the system. Mas pinaigting na ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang seguridad para sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Kasama rito ang pagdideploy ng mga pulis sa simbahan, terminal at pangunahing kalsada, pati na rin ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa paputok.
Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Emma Guillermo ng PIA Ilocos Norte. Nagsasagawa na ng mga hakbang ang Ilocos Norte Police Provincial Office upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente sa pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong ng bagong taon, kabilang ang pagbibigay paalala sa mga bawal na paputok at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas trapiko. Ayon kay Police Colonel Frederick Obar, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, nakapaglaan na sila ng mga police personnel sa mga simbahan, kalsada, malls at transportation terminals para masiguro ang seguridad ng publiko. Bukod dito, palalakasin pa ng INPPO ang kanilang presensya sa mga barangay upang maiwasan ang mga mauling incidents at iba pang mga krimen. Nakikipag-ugnayan na rin ang INPPO sa mga barangay officials at mga tanod para matulungan silang magresponde kapag mayroong mga emergency. Nakapagtalaga na rin ang pulisya ng mga checkpoints para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Mahigpit na paalala ni Ubar na huwag nang magmaneho kapag nakainom ng alak upang iwas disgrasya. Ang tinitignan natin kasi rito ay hindi lang krimen, but including public safety issues like mga traffic incidents. Aside from the checkpoints na gagawin namin, para ma-deter natin itong mga kriminal at saka itong mga aksidente, kakailanganin namin ngayon yung mga barangay tanods or other law enforcement units. Para sa pagsalubong ng bagong taon, hinikayat rin ng police head ang publiko na gumamit na lang ng alternatibong pangpaingay at nagbabala na bawal gumamit ng baril upang walang madisgrasya sa stray bullets. Bawal na bawal ang paggamit ng baril o para gawing paputok. Marami naman tayong pwedeng gawing paputok. Pwedeng ang firecrackers ngayon. Para mas environmental friendly tayo, kalimbangin na lang natin yung ating mga kasirola. Kamakailan lang ay naglabas ang Philippine National Police ng listahan ng mga pinagbabawal na paputok batay sa Executive Order No. 28 at Republic Act 7183. Kabilang na rito ang Watusi, Piccolo, Pop-Pop, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb at Atomic Triangle. Kabilang din ang large size na Judas Belt, Goodbye De Lima, Goodbye Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, Quiton, Super Lolo, Goodbye Bading, Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke and Can, Pillbox, Kabasi, Special, King Kong, Tuna, at Goodbye Chismosa. Umaasa ang kapulisan na sa masusing pagsunod sa mga batas at regulasyon na ito, matitiyak ang kaligtasan at kaayusan ng publiko sa darating na Pasko at Bagong Taon. Mula sa Philippine Information Agency Ilocos Norte, Emma Guillermo, Balitang Pambansa. Samantala, ilang araw bago ang Pasko, dagsa na rin ang mga nagbebenta ng damit, laruan at iba pang pangregalo sa harap ng Baclaran Church sa Parañaque City. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si JB Santiago ng IBC 13. JB? Sheila, ramdam na nga ang Christmas rush sa entrada ng Baclaran Church kung saan kabi-kabila na ang mga stalls na nagbebenta ng mga pangregalo habang papalapit ang Pasko. Sheila, marami sa mga binibenta rito, mga damit, bag, sapatos at laruan. Ayon sa mga tindero-tindera, inaasahang dodoble pa ang bilang ng mga stalls sa susunod na linggo kasabay ng pagdagsa ng mga mamimili na naghahabol sa pamimili ng regalo. Para mapanatili ang kaayusan sa lugar, naka-standby ang traffic enforcers at police sa lugar. Sinisiguro nilang kontrolado ang daloy ng trapiko at mapayapa ang sitwasyon sa kabila ng dami ng tao. Samantala, Sheila, ngayong huling Biyernes bago magpasko, Maraming salamat, JB Santiago ng IBC 13. Siya ni Rodrigo Pescoso Jr. nga taga Lapog Bilyabsyo sa Abra. 50 years nga nagtatalo na kon. Kat kasi na po Diyos sumad na ito nakatulong kanya ng pabasa kalagati italungan nako. Kat kasi na po Diyos nakagraduate namin ng college sen.
inuray mi iti 15 years nga naala dito nga titulo. Adumaten na itulong na dito nga daga nga kwan nang nanganan mi pagmulmulaan mi tinateng, pagmulmulaan mi ti mais, inumami pa ti kabakiran na nga pagmulaan ti pagay. 10 ARBs, including the Pescosa family, received e-titles for 5.9463 hectares from Tangbao, San Isidro, Abra. Agyaman kami apo, Presidente Marcos, kin Secretary Estrella, iti daytang nga naitad kada kami nga titulo nga libre. Daytang nga titulo kat nakanakan kada kami. Ami nga problema na ti makagaw kada kami tapo kami daytang. Bida sa Giant Lantern Festival sa San Fernando, Pampanga, ang makukulay at higanting parol na isang tradisyong nagpasalin-salin sa bawat pamilya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jag Costamero ng Philippine Information Agency, Central Luzon. Sa likod ng bawat sayaw ng makukulay na bombilya ay isang tradisyong nagpasalin-salin na sa bawat pamilya. Ito ang Giant Lantern Festival sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang mga higanteng parol na tampok dito, likha ng lantern makers na kabilang sa mga pamilyang ilang henerasyon nang gumagawa ng mga ito. Para kay Edmar David, lantern maker ng Barangay San Nicolas, utang niya sa kanyang ama ang kanyang kakayahan sa paggawa ng giant lantern. Ang higanteng parol ni David, kinilala bilang pinakamagandang parol sa festival ngayong taon. Yan, yung ilong champion na to, inaalay ko sa kanya dahil nung panahon siya yung gumagawa, tinuturuan niya ako. Ngayon, binabalik ko lang sa kanya yung natutunan ko sa kanya. Ngayon, nag-champion na kami. Pangako ni David, patuloy niyang isasalin sa bagong henerasyon ang giant lantern making tradisyon. Siyempre, nagtuturo kami ng mga batang kabataan sa amin sa barangay namin para at least at the same time, nagkakatrabaho sila, natututo pa sila. Patuloy pa rin ang eksibisyon ng mga higanteng parol hanggang January 1. Dito lamang sa Christmas capital of the Philippines, ang siyudad ng San Fernando, Pampanga. Mula sa PIA Gitnang Luzon, Jag Costamero para sa Balitang Pambansa. Bayan, 5 araw na lang, Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salisay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.